Hi guys, so ito, nakabili na tayo ng fuel pump. Isan yung tatak niyan, so nabili ko to sa Banawe sa may Best Call. Pero meron din nabibili nito online. Ayan, so bili ko is 2.4. Ayan, sa online parang nakita ko ganyan din yung presyo eh. Pero dumaan kasi ko doon isang araw, so naisipan kong bumili na rin. Ito, pakita ko muna sa inyo yung fuel pump natin. Ayan, so ito, ayan. Nagkaroon ng problema yung ating fuel pump na nakaraan dito. Dito lumalabas yung gasolina. Kaso nung katagalan na ginagamit ko siya, hindi na dito. Doon na. Okay, kaya pumapasok na siya sa loob ng makina, kaya dumami yung langis natin. Kaya nung nag-drain tayo nung isang araw, nakita nyo, sobrang labnaw nung langis, tapos amoy gasolina na talaga siya. Ayan, so ito, kakabit lang natin to, wala na tayo kailangan ibang gawin. Meron na rin namang kasamang gasket yan. Actually, yung gasket niya nandito pa rin. Hindi naman natin tinanggal. So, ito kabit na lang din natin. Ayan. Ayan. Tsaka itong isa. Ayan, di na muna natin ikakabit mamaya yung ano. Lagay lang muna natin yung hose clamp. Ayan. Okay. Tapos sa return, itong return natin, ito. Ito yung isang dulo ng return. Ayan. Sakit natin maigi. Ayan. Okay. Tapos yung isang dulo, ito, sa tubo na to. Ayan. Punta yan sa return, pero hindi natin dyan ikakabit guys, kasi babalik ng tangke to. So hindi pa nga natin pwedeng gamitin yung tangke dahil nga kailangan natin siya malinisan muna. So yung last hose na lang, ito yung galing naman sa ating fuel filter. Ito yan, entry ng ating gasolina papunta sa fuel pump. Okay, so ito, dito na natin ito muna ikakabit dito. Ayan, so tapos na nating maikabit yung connections ng ating fuel pump. So ayan, makikita nyo nasa bote muna yung ating gasolina. Then kabit na natin yung negative terminal ng ating battery. Okay, susi. May problema pang iba tong Lancer ni tatay. Mukhang napasama talaga yung pagpasok ng panis na gasolina. Tsaka pag-overflow ng ng gasolina dun sa loob ng makina. Okay, so mukhang malaking problema to. Pero i-check ko muna. Try ko muna mga bossing na mag-compression test dito. Ihiwalay ko na lang ng video yung sa compression test, pero wala sa carburetor natin yung problema. Malinis yung carburetor.
malinis na yung gasolina natin dahil galing na siya sa bote. Bago na yung pump. And sa compression test, doon natin malalaman yung totoong problema. Okay, so eto guys, tapos na tayo. Pang-apat. Pang-apat actually, nalinis ko na ng carburetor to. Ito, try na natin. Wait lang, check ko muna kung naikabit ko lahat. Bago na yung pump, malinis na yung mga spark plugs. Mamaya na natin ikabit yung ating air filter. Make sure lang muna natin na working na siya. Cable. Okay. Hoses. Wala na tayong naiwan na vacuum lines. Ay, ito, sorry. Yung sa idle solenoid, hindi pa nakakabit. Ayan. Okay. Then, okay, tingnan na natin. Pang-apat na linis ko na ng carburetor to. So may hirapan tayong start ngayon yung ayan, nag-start agad. Yun. Ay. Start na finally. Pang-apat na linis. Actually maayos siya nung una. Siyempre nung nilinisan ko siya. Tapos nadumihan siyempre yung carburetor mula nung pumasok yung maruming gasolina. Linis ulit. Tapos nung nag-overflow, tumapon nga yung gasolina sa loob, nag-overflow, naghanap ng lalabasan, bumulwak, di ba? Bumulwak dito. Pumasok sa carburetor, linis na naman. Okay, so nakaapat na linis ako, mga boss. Pero ito, ayos na yung ating makina. Maandar na ng maayos, rev natin. Yun. Okay. Hindi nyo na nakikita ulit na nagbabibrate yung makina, no? Malalaman nyo lang na umaandar yung makina ko because of yun. Ayos, grabe. Nakaapat na linis ako. Yan mga boss, huwag nyo nang ulitin yung naging pagkakamali ko. Once na mapanisan ng gasolina, hanggang di nyo nalilinisan yung tanke, huwag nyo munang gagamitin yung tank. Linisan muna din, hayaan nyo muna nakabote yung ating gasolina. Yan. Tapos kung mangyari man sa inyo na nagka-problema yung fuel pump, basta ito dito mga boss, ayun, kung nakikita nyo yung tubo na yon, nakikita nyo wala nang lumalabas sa gasolina, diba? So pwede ko na siya ikabit dito sa hose na to. Ayan. Kapag may lumalabas na gasolina sa tubo na yan mga boss, kahit patak-patak lang or may mga tuloy-tuloy na tulo, palitan nyo na agad yung pump. Kasi kapag tumagal, lalakas yung tulo nya dito, papasok na sa loob ng makina yung gasolina. So kapag napuno ng gasolina, dumami yung langis nyo, nagkakaproblema. Ayan, nakailang linis tuloy ako ng carburetor, 4 na linis. Mataas yung minor ko, babaan ko lang. Ito, itutono ko na lang to mga boss. Ayan, kahit babaan ko yung minor ngayon, okay na. Ayan. Sa gasolina, idle, ito naman yung hangin, okay? Yung mixture screw. Okay, pero kailangan nakaano kasi, nakakabit yung ito, kabitan natin. Tapos na. Naikabit na natin yung mga kailangan ikabit. So tuning na lang ako. Yan, medyo babaan ko yung RPM nya kasi masyadong mataas. Mainit na rin naman yung ating makina dahil nasa ano na siya kanina. Ilang degrees na siya kanina? 76. Okay, so considering normal na sa akin yan, 76 degrees Celsius. Although hindi pa nagbubukas ang thermostat sa mga sitwasyon na yan, pero sa carburetor tuning, pag mga ganyan temperature, pwede na tayong mag-tono. Dito hindi ko mapakita sa inyo yung pinipihit ko kanina. Basta pinakita ko kanina before ko ikabit to. Yung pinipihit ko pagka totono ko ng carburetor.